Mga sundalong Amerikano mabibigyan na ng access sa mga base militar sa Pilipinas. Ito ay ayon sa negotiating team ng Philippine Panel. Ang buong ulat iatid sa atin ng aming kasamang si Waywaya Macalma. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Matapos nga ang ika-6 na round ng negosasyon para sa increased rotational presence ng mga Amerikanong sundalo sa bansa ay nag-unti-unti kakaroon ng konkretong detalye para nga sa negosasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Siniguro nga ng Philippine Panel na magkakaroon ng kapangyarihan ng Pilipinas sa mga ilalagay na base militar ng mga Amerikanong sundalo sa loob ng kampo ng hukbong sandatahang lakas. Ngunit sa ngayon ay wala pang napapag-usapan kung ilan ang itatayo nilang base militar. Kinumpirma rin ni Ambassador Eduardo Malaya na hindi magtatagal ang buong kasunduan ng 20 taon. Muling iginiit ni Undersecretary Lorenzo Pio Batino na hindi nila minamadali ang kanilang isinasagawang negosasyon at sa pagpapalit ng pangalan ay isa lamang sa mga developments na kanilang napapagkasunduan. Dagdag naman ni Ambassador Lourdes Iparraguirre na isa sa mga bagong miyembro ng Philippine Panel ay kung matatapos ng matagumpay at ang negosasyon at ang kasunduan bago pa madumating si US President Barack Obama sa susunod na buwan, ito ay pabor sa Philippine Panel. Pero anya, ang mga ganitong negosasyon ay karaniwang nagtatagal dahil sa mga probisyon na kanilang dapat mapagkasunduan. Kanyang iginiit na kailangan ay pabor sa interes ng ating bansa at sa ating saligang batas ang nakasaad sa pipirmahan na kasunduan na kanilang binansagan na Philippine-US Agreement on Enhanced Defense Cooperation. Narito po ang pahayag ng head ng Philippine Panel na si Undersecretary Lorenzo Pio Batino ng Department of National Defense. Philippines and United States panels are in the midst of active negotiations. And within that constraint, the Philippine Panel members thought that we need to apprise the Filipino people of the state of play and the direction of the negotiations in the interest of transparency. I wish to inform you that the Philippine and United States panels recently concluded the 6th round of negotiations on an agreement that would strengthen defense cooperation between our two countries. This proposed agreement will allow the sharing of defined areas within certain AFP facilities with elements of the U.S. military on a rotational basis, within parameters consistent with the Philippine Constitution. And discussions in the 6th round were substantive and productive, and significant progress was made. It has shown that shared commitment of both parties to enhance defense cooperation, security in related fields, including humanitarian assistance and disaster response. Before the start of the 5th round last January, the Philippine Panel presented to the US side a draft full text which, in our view, more comprehensively articulated the Philippines' positions, notably its consistency within the Philippine Constitution and relevant laws, as well as mindfulness of the country's historical experiences. The panel was also guided by the principles of full respect for Philippine sovereignty, non-permanence of U.S. troops, and no U.S. basing in the Philippines. Samantala, JC, pinagtanggol naman ni Ambassador Iparraguirre kung bakit nawala sa Philippine Panel si Assistant Secretary Carlos Soreta. Anya, sa kanilang hanay ay ng rotation mechanism sa Foreign Service. Ito po ang nangyari kay Soreta at ito'y nangyari nga sa gitna ng negosasyon ng dalawang bansa kung kaya't wala na siya ngayon sa Philippine Panel wala siya sa panel nitong Enero or sa ika-4 na round ng negosasyon. Dagdag pa naman ni Malaya na si Soreta ay isang magaling na foreign service at experienced na opisyal sa Department of Foreign Affairs. At JC, ngayon March 24 at 25 ang susunod na negosasyon ng Philippine Panel at ng American Panel. Dito nga gaganapin sa Campo Aguinaldo. At ulitin ko lang, ang bago ngayong para sa negosasyon, ang kanilang binansagan na nga ito, imbes na increased rotational presence, ito'y tinawag na nilang Philippine-US Agreement on Enhanced Defense Cooperation. At JC, yan ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma.